Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Ang lokasyon ng bagyong si Inday ay nasa layong mahigit 1,400 kilometro silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 kilometro kada oras at pagbugso na umaabot naman sa 230 kilometro kada oras. Ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometro sa bawat oras. Sa ngayon, wala pa rin naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang inaasahang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa ay ang southwest monsoon o habagat na kasalukuyang nakaapekto na sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa ating forecast sa southwest monsoon, inaasahan ngayong araw na magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, BARM, at ilang bahagi ng Western Visayas. Sa mga susunod na araw, habang kumikilos paakyat ang bagyong si Inday, inaasahan natin ang mas malakas na bugso ng southwest monsoon na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang mga pag-ulang nararanasan natin ngayon sa Metro Manila at mga karatig lugar nito ay hindi dulot ng direktang epekto ng bagyo. Makikita sa ating satellite image na napakalayo pa ng bagyo mula sa Metro Manila. Ang mga pag-ulan na nararanasan natin ay dulot lamang ng localized thunderstorms o mga panandaliang buhos ng ulan, lalo na sa hapon at gabi. Para naman sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1, ang mga lugar na nasa ilalim nito. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora, at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 ay may lead time na 36 na oras. Kaya posible pa ring makaranas ng maaliwalas na panahon ang mga lugar na ito sa ngayon. Itinaas ang signal upang mabigyan ng sapat na panahon ang ating mga kababayan na makapaghanda, lalo na sa posibleng maranasan na malalakas na hangin dulot ng bagyong si Inday. Inaasahan natin na ang pinakamataas na itataas na tropical cyclone wind signal habang dumadaan ang bagyong si Inday ay maaaring umabot sa signal number 2 hanggang signal number 3. Para sa forecast track ng bagyong si Inday, pumasok na ito kaninang umaga sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin natin inaasahan na magtatagal ito bilang isang super typhoon at posibleng mag-downgrade ito pagsapit ng Huwebes bilang isang typhoon category. Gayunpaman, mananatili pa rin itong isang malakas na bagyo. Sa pagdaan ng bagyong si Inday sa Huwebes, inaasahan na mahihila nito ang southwest monsoon o habagat. Magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na maging maingat at maghanda kaugnay ng mga pag-ulang dala ng habagat. Pinapayuhan din ang mga nasa Northern Luzon na maging handa sa posibleng pag-ulan na dulot ng bagyong si Inday.